sa inyo. Kayo, Diyos, ang nagbigay sa amin ng kalakasan na makapagpuri kami sa inyo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na pangunawa na buksan ko ang aming mga puso sa espiritual na kapalanan at maunawaan namin ang mga biyaya ng iyong mga salita na kung saan, Panginoon, magtutulong sa amin na matitinig pa ang aming mga personal na pamumuhay. Salamat sa gabi nito, sa biyaya mo, muli o Diyos. Tatayo ang inyong anak, Panginoon, para ibahagi o i-deliver ang mensahe mo, Diyos. Bigyan ka mo ng sapat na kaunawaan. Natangin kayo lamang ang siyang maitaas. Natangin kayo lamang, O Diyos, ang siyang mapaparangalan. Makuran mo ang iyong salita, ang iyong banal na espiritu, ang iyong banal na dugo. Kahit namin ikaw lang ang marinig sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat sa banal na espiritu. This I pray through Christ Jesus our Lord and Savior. Church, bigyan nyo ng puwang ang inyong mga puso na magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na sa araw na to, may kanyang gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Salamat, Ama. Purihin ka in Jesus' name. Amen. 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 Yung gustong umihi, buksan yung pinto. Pagka nag-worship tayo mga kapatid, huwag niyong buksan ng buksan kasi yung vacuum pumupunta doon at lumapalo naririnig sa labas. So, isikapin natin. Sige, yung gustong umihi muna. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Saan yun? Praise the Lord. Salamat sa biyaya ng Diyos at salamat sa maikling palakpak. Amen! Amen! Hallelujah! Mapalad ang natagpuan sa bahanan ng Panginoon. Mapalad ang narinig ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung saan lahat tayo ay naniniwala kung pinagpala ng Diyos. In some ways, paano natin ito may deliver? Siguro somehow, nandyan ka ngayon, malamig talaga, doon mainit. Pero praise God, amen. Iakyat nyo ng 20. Mamaya na natin. Kaya ang rason mga kapatid, kaya nilagay ng 19 yan, dahil yung under niyan doon sa likod, itong sound na to, hindi to makakarating doon sa kanila. Pang-break ng sound yan. Pero medyo malamig lang talaga. So magdala kayo ng jacket ha. Pag nagpupuri na, tsaka yung mga instrument, kaya natin pinapaandar ng ganyan yan. Pero kung hindi lang tungkol doon, na nakakatulong siya sa pag-break ng wave, ng sound, hindi natin gagawin yan. Malamig. Amen? Amen. Praise God. Ganyan. Puri ng Panginoon. Amen. Salamat sa mga buhay natin, sa bawat isa, mga kapatid, kung saan magtuturo si Lord sa atin ngayon. Meron pa bang nasa labas? So, hintayin natin sila. Amen. Nais kong i-testify ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, na kung saan yung isang linggo, hindi parang yung naganap ng isang linggo na yung natulog ka, tapos pag-ising mo, hulilis na ulit, nakita ko naman kayo. Puri ng Panginoon. Excited. Hallelujah. Yung buong isang linggo, mula linggo hanggang Huwebes, natapos siya ng purihin talaga ang Lord. Hallelujah. Di ko nga matandaan kung may nagawa ang kuyanas niyo sa trabaho. Purihin ang Diyos. Pero dahil mabuti po si Lord, praise God, napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung naranasan ng inyong lingkod yung kabutihan ng Diyos, walang ka-pressure, ngumiti ka lang, tapos na ang buong maghapon. Amen? So, napakahalaga yung pagngiti, no? Meron pa? Nasa labas? Amen? Praise God. Puri ng Panginoon. Kaya napakabuti talaga ng Diyos dahil imagine, maraming naganap. So ang pinakamaganda sa lahat mga kapatid yung ginawa ng Lord na may gagawin si Lord. Hindi lang sa bawat buhay natin, yet kasama ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Dahil kung ano yung natanggap natin dito na kayamanan at pagpapala galing kay Lord, kasama sila. Amen? Kung ano yung tinanim natin, yon ang anihin natin at the same time, kasama mag-aani ang pamilya natin. Gusto natin? So libreng kumite.
Hallelujah. So meron pa. Meron pa ba? Purihin ang Panginoon. Praise God. Amen. Tingnan niyo yung pinto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yan. Ayan. Amen. Nandito na si Lizona. Praise God. So, palakpakan natin muli si Lord. Amen. At ito yung pag-uusapan natin ngayon, how our life could be a fruitful. Hindi lang fruitful, maging producing pa. Amen? Producing na magbibigay ng kaparaanan at daan sa ating mga buhay na tayo mismo magiging pagpapala. Una, dito sa sarili natin. Pangalawa, sa mga ikot natin. At yung mga mahal natin sa buhay. Pwede? Amen? Gusto ko yun, Lord. Gusto ko yun. Amen. Now, Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So, huwag tayong sumuko. Sa mukha lang siguro. Huwag sumuko. Nung mainit nga summer na summer tuloy. Ngayon na lumalamig na, umuulan, sabi nung nagbalita ka na, bumabaha na doon sa kanila. Dito sa atin, bumabaha din ng pagpapala. Nakita niyo yung background doon ka na sa giving? Ganon na ganon ang illustration ng Lord pag nagsabi siya, I will open the windows of heaven or floodgates of heaven for you and me to be blessed. Hindi kang ingiti. Hallelujah. Ganon na ganon ang ilustrasyon ng pangako ng Diyos. Yet, bakit siya nagkaroon ng somehow delay, fluctuation sa ating mga buhay? Dahil po tayo ay hindi handa. I hope and I pray na ngayong gabi handa tayo. Kalimutan muna natin yung mga lumipas. Do not dwell on the past. See, the Lord will do something new today on your life. Sa bawat buhay natin. Bago, mga kapatid. At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ang matutunan natin sa aklat ng Galatians, ang Diyos magtuturo sa atin. Diyan sa aklat na yan, isa lang pinag-uusapan. There is only one gospel. Wala nang iba. Wala na yung babaguhin yung gospel. Isa lang ang gospel. Ang sabi niya ni Paul sa Galatians chapter 1 verse 6 to 9, sabi niya, kami man na mga apostol, mga anghel na magdagdag sa ipinapangaral o sa sinasabi ng salita ng Diyos na magandang balita, pakasumpain. Imagine nyo, ang taas ng posisyon nila, mga kapatid. Siya yung sumulat, siya yung nagtestimony, siya yung apostol, at kahit yung mga anghel, na galing doon sa kalangitan na kasama natin ngayon nagpupoy, nandyan sila, bantay kayo. Amen? Wala na isa sa atin. Pwedeng magdagdag, pwedeng magbawas sa magandang balita. Meron pong nag-iisang, lagi kong ini-encourage sa bawat isa, sa kongregasyon na to, live that kind of gospel. That word must be flesh onto you and me. Amen? John 1:14. Learn from the Holy Spirit. In physicality, mga kapatid, mahirapan tayo. But yet, there is Holy Spirit, the Lord, given unto us. Para turuan tayo, mailakad natin, ma-enjoy natin. Nakakangiti ka kahit nandoon ka sa mga senaryo na, ano to, di ko maintindihan. Copy-paste na lang yung naririnig ko. So ngayon, maintindihan mo pag copy-paste, kailangan mo mag-refresh computer. Refresh, Lord. Refresh. Bago. So kailangan natin matutunan na ang banal na espiritu, yung kayang mag-refresh sa buhay natin, matutunan natin. Pangatlo, we cannot live by the law itself. Nabanggit kanina din sa giving. And by faith at the same time. Hindi pwedeng pagsabay. Same thing din yan sa buhay natin, literally na, hindi tayo po pwedeng mamuhay doon sa labas at mamuhay ka rin dito sa tinuturo ng Diyos. Kailangan mong mamili. You need to choose one. To serve God o to serve what is outside. So, kailangan may pananampalataya. Nandito tayo ngayon because God give us a token of faith. Ang pananampalataya na yan, ito yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. And lastly, yung traditions. Tinuturo dyan sa aklat na yan. Behaviors, habits,
that may be killing you and me. Kaya hindi lumalago, hindi nakakalakad, hindi napupursi ang biyaya, floodgates na binubuksan na pala ni Lord. Dahil bakit? Ang daming variation, ang daming fluctuation. Ano-ano yung mga yun? Yung mga tradisyon, yung mga paganism na kaugalian. Alam nyo yun, mga kapatid. Alam natin yun personally, but yet somehow, nandoon tayo. Huwag kang magwalis sa gabi, Brad, kasi mawawala raw yung pagpapala. Sabi nung lola ko, hallelujah. Wala mang ilaw, talagang di mo makita. May ilaw na. Kaya ba? O huwag ka rin maglagay ng sinulit sa karayong paggabi. Ay natural sa gabi, paano makita ang lit ng butas? Somehow, mga kapatid, nandoon ang buhay natin. Tapos ayaw pa nating iwanan, yakap pa. Kaya hindi tayo nagkaroon ng totoong encounter sa Panginoon just because our behaviors and habits already killing us. Gusto pa natin madama yung katabi natin. Tingnan yung katabi nyo. Bukas hindi nyo makaksa in Jesus' name. Kailangan maintindihan natin, mga kapatid. Ito yung sadya kaya tayo nagtitipon. For us to know what's really mean life is, paano natin maunawaan ano ba talaga yung kahulugan ng buhay? Amen? Pwede? Amen, ha? Kunti lang yung Lord. Tuloy tayo. Believers do not need to grow weary in doing good because God makes a promise to all believers like us that if we stay strong and continue to do good, believers will reap a harvest at the proper time. Only those who plant God's Spirit by faith in Christ will harvest eternal life. Apostle Paul encouraged those who walk by the Spirit not to give up doing good. Don't get tired of it. Yan ang kanyang sinulat, mga kapatid. At yan din yung nais ng Diyos sa ating mga buhay ngayon. Matuto tayong maturuan. Huwag tayo magturo. Bilang lang sa daliri ng Panginoon kung sino yung elect na inallowed niya na maghawak ng swords na yon. The word of God is the swords. Double-edged swords. Hindi tayo lahat pinagkatiwalaan noon. Just be reminded. But you and me are called by the Lord to walk that kind of sword. Pagkatiwalaan, panampalatayaan, panghawakan natin. Amen? Huwag tayo mapagod. Dahil bakit? The harvest is coming. Tingnan mo yung katabi mo, i-harvest mo ngayon. And the harvest is this. We are trained by the Lord. We are discipled by His Word. Why? Because tayo yung unang harvest. At tomorrow itself, gagamitin tayo para sa harvest. Ay ngayon pa lang, get weary na eh. In Jesus' name. Lord, hindi po kami yun. Taga doon yun, sa labas. Huwag tayong mabahala dahil may gagawin si Lord. No, everyone is valued by God. Kailangan, alam mo kapatid, alam natin, alam ko, nag-value ako ng Lord. Mahalaga ko kay Lord. Desire to do good for others. Do not desire for toilet. Tapos nagkakumprontahan, galit na. Hindi na magkita-kita, hindi na nagbatian. Yakap, Brad, okay lang ako. Pero yung likod, yakap pa. Don't get me wrong, church. See, desire to do good for others. Respond by being kind to people, even if people are not kind to you. Dito tayo mag-umpisa sa pamilyang ito. Dito tayo mag-umpisa. How could we be a living testified outside if hindi na tayo testimony? Nakita niyo ba, mga kapatid, yung picture? Siyempre mga tayo, siyempre, para makita natin yung mukha natin. Mahalaga ito, yung response natin. Paano tayo mag-response? Paano tayo magpursi sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Not just through thankful words. Use the Word of God. Sino man yung nagbitaw, do you think that He used the Word of God for you, just for you to insult? That's the Word of God. Hayaan mo, He will reap that fruit. Now, if you give that meaning in the other way around, magre-reap ka rin. Saan ang gusto natin? Magre-reap na magandang fruits? O sa pawala-wala na bunga?
Dito tayo. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin na ang timang ito, panghabang buhay ito, hindi lang ito pang November. Decide to do good for others. Respond by being kind to people. Iba man ang response. Dumating pa. Kasi bakit? Nagpatayo ng antina sa Kilay. Karating nga sa Pilipinas. Tapos yung pauwi pa sa airport. May nangyari dyan. Praise God. Even if people are not kind to you, desire to do good, church. Amen? Desire. At dito tayo mag-umpisa. Sa Galatians chapter 6 verse 8, or chapter 6 hanggang 8, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Ulitin ko ulit, mga kapatid. Let the one who is taught the word share good things with the one who teaches. Verse 7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will be also reap. Huwag tayong malinlang sa mga sarili nating emosyon, sa mga sarili nating kaunawaan. Dito dapat tayo mag-umpisa. Huwag tayo mag-umpisa sa labas, sa mga personal natin. The question is, are we really desire to have new emotion? See, yung masabi ng Lord bibigyan ka niya ng bago. The moment you surrender your life to Him, the moment you give everything to God, genuinely. Ang sabi niya dyan, for whatever one sows, that will be also reap. In verse 8, for the one who sows to his own flesh, will from the flesh reap corruption. Kung magtanim ako ng chismis ngayon, ako rin mag-aanay corruption. Kuha? Kung magtanim din ako ng masama sa kapwa ko, ako rin mag-aanay. Bantayan natin ito, mga kapatid. Careful to sow something. Pag may narinig tayo, hindi yun makakalugod Cover, Lord, di man yun maganda. Anong pwede kong magawa? Huwag natin gatungan. Kasi hindi ba tayo tinawag nila, nagbaguhin natin yung katabi. Tingnan niyo yung katabi nyo, kaya niyo mabaguhin? Pwede siguro, Brad, yung damit mo, medyo hindi maganda O bukas, palit na ng damit yan. Pero somehow, mga kapatid, we are called by the Lord to bless. Not just only to bless, but to encourage. Now today, I ask you politely in the heart, kasi yun yung gusto ng Diyos, yun yung sinulat dyan. Huwag tayong mapagod. Ang sabi niya dyan, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Yun ang gusto ko. Nawa yun din ang gusto ninyo, mga kapatid. Palampaan natin si Lord. Ay, pwede mo yung marangin. Be delivered, church. Kayamanan itong pag-uusapan natin. Hallelujah, Lord. King of Kings and Lord of Lords, I pray. Today, let our hearts be governed by your Holy Spirit. Let our hearts be governed by your power, Lord. Na ang iyong gospel magbubuka sa mga puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ihanda mo kami, O Diyos, sa pinakaminsahe mo. How we could be used for your kingdom, Lord. How could we be encouraged onto other church, Lord. Salamat sa gabi ito, Panginoon. Basbasan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Fill in mo ang bawat puso ng bawat isa na ang mayaman mong salita ang siyang aming matatanggap. Panginoon, tanggalin mo sa mga kaisipan namin yung mga tamang hinala na hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, palitan mo, Panginoon, ng pagpapala ng kayamanan ng iyong salita na magtuturo sa amin na matututo kami, Panginoon, magpapakumbaba, matututo kami sunod at lumakad. Ihanda mo kami, Panginoon, nang sa gayon, Lord, hindi sayang ang gabing ito na magiging investment namin para sa inyo, O Diyos, kaluguran sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po mo po. Intro pala inyo. Mayroon pa pong 30 minutes. Ito po yung pag-usapan natin, mga kapatid. We will not be used by the Lord, not unless our relationship will be guided properly accordance to the Word of God. Pag-usapan natin, bakit ba nagkaroon ng misguided ang ating pagkakristyano sa kasalukuyan?
na sapat man ang tinuturo ng Diyos, sapat man ang pinag-aaralan, isang araw lang yung hindi nag-aaral. But yet, why the Word of God not penetrated to our hearts? Bakit, mga kapatid? Ano yung hindrance? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin kung paano tayo tumayo, lumakad, magamit na ayon sa kalooban ng Diyos. 1 Kings chapter 3 verse 2 and 3. Meanwhile, the people sacrificed at the high places, because there was no house built for the name of the Lord until those days. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David, except that he sacrificed and burned incense at the high places. Wala po bang nagnanak sa door ng puso natin, mga kapatid? Somehow, dumarating sa buhay natin na sa mga malalaking ginagawa nating bagay, we thought that we worship the Lord. Ginawa nila, oh. Nakita niyo yung days? Present tense. Ginawa nila, mga kapatid. Sundan ninyo ang itinuturo ng Panginoon ngayon sa ating kalagitnaan. Bakit na misguided na nandoon na ang salita ng Diyos, nilatag na ng Lord? Kaya nga sabi niya, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To those who are thirsty, drink the spring of life, freely given. Hindi man bininta, freely given. The problem is, yung issue dito, ay yung puso natin hindi willing mag-receive. Dahil ang gusto lang natin na pinaniwalaan natin, ikabubuti natin, doon tayo. No, somehow mga kapatid, I'm telling you, you want life to the fullest? You want life that will be used to glorify God? Start today. Submit to the very essence of the Word of God. Submit to the very Word of God. Na magiging haing-handog tayo sa harapan ng Panginoon. Not just glorify God by lips. Marami nang gumawa niyan. Huwag na natin sundan. Sundan natin ang panuntunan ng Panginoon. At ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Una, misrepresenting the one true God. Madalas sa buhay natin na misinterpret natin. Na yung in-assume natin, yung mga ginagawa natin, we thought that ito yung talagang maganda sa harapan ng Diyos. Yes, somehow, sangkap ito. Yung pagdalo, yung pakikinig ng salita, sangkap yan sa paglago ng pananampalataya natin sa Panginoon. Yes. But what happened? Tanungin ko kayo, mga kapatid. Beware of the crafty nature of idols. Bakit po sinabi ng Lord dyan? Sa Colossians chapter 3 verse 10, mga kapatid. Hallelujah. Sinong may Bible sa cellphone? Pairam? Basahin natin yan. Wala yung ano. Colossians chapter 3 verse 5. Ito yung pagkasabi niya. So put to death the sinful earthly things lurking within you. Di man niya sinabing within sa katabi mo, within you and me. Ano yung mga yon? Earthly things lurking within you have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Beware of crafty nature of idols, yung mga manipulated. We need to be genuine sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang dito. Today, we embrace each other. We say, hello, brother. How are you? Good, bro. Praise the Lord. Right after, hindi na. Wala nang pag-uusap.
In Jesus' name, hindi dito yun. So we will not be used to glorify God not unless tayo mismo, mga kapatid, maunawaan natin yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, many keep fabricating God that suits their personal ideas and comforts. Karamihan sa kasalukuyan, they are fabricating that God that suits their personal ideas and comforts. How? Hindi na natin sinundan salitahan ng Diyos. Ang sinundan natin, yung inassume natin, na itong manuga to, magagandang magsalita to, diplomasya. Kapatid! No one, even me, I cannot cross my hands for you to be saved. Only there is one name. There is no other name save here, the name of the Lord, the name of Jesus Christ, for you and me to be saved. Yes, somehow the Lord used my mouthpiece for you to understand that the Word of God is powerful. Now up to you, what you choose. Ingatan natin to. Kaya hindi tayo nagkaroon ng tamang paglago, tamang paglakad, because we use this thing na sinusot na lang natin sa ating mga personal ideas and comfort. Ano sabi dyan sa Romans chapter 1? Ang pagkasabi niya dyan, chapter 1 verse 18, but God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. Mga kapatid, do not just use your freedom para, imagine ito, mabigat ito na pananalita, mga kapatid. God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. In 19, they know the truth about God because He has made it obvious to them. 20, for ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. We are not excused for knowing God. Nakikita natin yung hindi kaya gawin ng tao. Yes, in verse 21, they know God, but they wouldn't worship Him as God or even give Him thanks. And they began to think of foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Verse 22, claiming to be wise, they instead become utter fools. And lastly, and instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. Tayo po, mga kapatid, anong ginagawa natin behind the scene? Ito, hindi ito chismis. Word of God. It is written. Ang salita ng Diyos, the Scripture is useful for teaching sa tamang pamumuhay. Amen. Rebuking sa maling pamumuhay, sa mga maling panuntunan. And the question is, are we really hearing the Word of God? Or we hear ourselves? Hindi ko masama ang emosyon. That's gift from God. Tao tayo, nandito pa tayo in the flesh, but yet, allow the Lord to work within you. Para hindi tayo ma-misguided. Claiming na Kristiyano, pero walang kabuhay-buhay. I hope and I pray na hindi tayo yan. Mga kapatid, dahil ang totoong mayroong Diyos, may nababago. Pangatlo, no teachings. No teachings, philosophies, ideologies, or even exhaustive studies can define God. In its truest sense, but only the Bible. Walang ibang magtuturo sa atin, kundi ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi doon sa mga pananalitang, kisig brother, madiplomasya. But behind the scene, he cannot govern himself, walking before God. Gusto niyo yun? Beware! Ingatan ninyo to mga kapatid, because this is the Word of God.
This is what the Lord says. Dahil ang katotohanan, the truth will set you free. And what is the truth? The Word of God. I cannot interpret the Word of God by my own self because it is written. Yan yung Galatia na pinag-aralan natin sa buwang ito. Si Apostle Paul Hansa po, ako Apostle, ako dami ko nasulat, pero hindi ako never kung dadagdagan at bawasan ang salita ng Diyos. Samantalang tayo, okay yan Brad, gamit yung salitang haba-habang manalangin, daming Word of God, buhay ni Mahal kapatid, hindi ikaw tinawag para ganun. But we are told by the Lord to walk on that. Kaya tayo nasasaktan, kaya tayo na-demoralize just because pinupulot natin yung mga mali. Hindi natin pinupulot yung mga maaaring makapag-encourage sa atin, maaaring makapagpalago sa ating personal na relasyon sa Panginoon. And that's life. Hindi na tayo marunong makinig, hindi na tayo natuturuan because ang ating pandinig dull. Ang ating puso wala na, matigas na. Why? Iba ang in-embrace natin, church. At ito yung pinag-uusapan natin. And this is the Word of God. In John, ang sabi niya dyan sa John chapter 8, verse 56 hanggang 59, your father Abraham rejoiced as he looked forward to my coming. He saw it and was glad. In verse 57, the people said, you aren't even 50 years old. How can you say you have seen Abraham? Jesus answered, I tell you the truth. Before Abraham was even born, I am. At the point, they picked up stones to throw at him, but Jesus was hidden from them and left the temple. May mga philosophies tayo, mga ideologies tayo, mga kapatid. Ayaw natin bitawan. Kaya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon Hesus sa buhay natin, hindi makapagtrabaho. Yun yung nagaganap ngayon sa kasalukuyan. Iba in-impress natin. We misinterpret who is the true God we have. Mabalag tayo na mayroon pang nagsusumikap, maglaan ng panahon na magtuturo sa atin because in the last days, at ito yung last days, wicked days, wala nang mga ngaral ng salitaan ng Diyos. Darating at darating yan dahil sinabi yan ng salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but the words of God will remain. At yan yung word na naririnig natin, mga kapatid, na nakaimbak sa puso natin. Ano po ang narinig ninyo ngayon? Isang linggo. Pangalawa, misrepresenting the temple of God. Narinig ko kanina sa testimony. We are the church. And if I am the church, I am the temple of God. Kung ang prinsipyong ito, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, kung ako ang templo ng Diyos, at ang banal na Espiritu na nirahan rito, papayag ba ako na tapon-tapunan to ng basura ng mga inakala kong kaibigan? No! Hindi ako papayag. I will stand what the Lord says. Nandyan ako sa puso mo, anak. And you are my temple. And you are my tabernacle. You are the church. Tayo po, mga kapatid, anong ginagawa natin? Anong tinatanggap natin? If this is the temple of God, if you truly believe that you are the church today, you are the temple of the Holy Spirit, huwag ninyong paglagahan ng mga sama ng loob. Inggit ano pa man yan, ang puso ninyo. It fascinates us when the church building is very elegant. Ito yung nangyayari sa kasalukuyan. Ang ganda ng panambahan, mayayaman niya. Kapatid, this sanctuary, salamat sa Panginoon, may mga ginamit si Lord para mag-bless ng kanilang mga pinansyal. Alam niyo po kung ano yung pinakamagandang gawin nating elegance? Ito. Itong church na to. Pag elegant to, nandito si Lord. Walang selfishness. Walang kaguluhan. Yung why? Because the Lord is here. Si Lord ang nandito. I am the church. Not this building. Sa kasalukuyan, ang pinapaganda yung building. Salamat pag napaganda ang building dahil may ginamit si Lord. Giving kanina, giving. Saan na pupunta yung mga binibigay natin? Why the Lord blessed us? Because the Lord wants us to be used for His kingdomship.
na ma-expand pa habang nandito pa tayo, yung able pa tayo. Kailan ba tayo magpapagamit sa Panginoon? Yung tipo mag isang kandila o isang karayok, ano na lang, hibla na, sino, tapos hindi ka na makatayo? Sino maniwala sa'yo? Ngayon, ang lulusog natin. Tingnan nyo katabi ng lulusog. Dito makikita. Ito yung testimony that the Lord is with us. Huwag natin hintayin na darating yung panahon na kahit pag-angat ng isang tawag dito, yung isang sinulid o karayo, hindi mo angat ba? Darating yan, patanda tayo. But yet, kung darating man yun, ang sabi nung nag-testimony kanina, si Abraham namatay na malusog. Dapat hindi tayo purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sundan natin. The indwelling of the Holy Spirit was not in the church building, but it was in the church. It is in you and me. Dito, mga kapatid, sa pagkatao natin. Now, ano gagawin natin? The temple is must represented with holiness. If I know that my body is the temple of God, I will represent this as holy before God. Worship and indwelling of His Spirit. 1 Corinthians 3:16-17, don't you know that your body is the temple of God? Hindi nyo ba alam na kung sino ang sisira sa templong yan, sisirain din ng Panginoon? Naunawa, makuha ninyo yung pinakaminsahe ng Panginoon, mga kapatid. Be careful of misrepresenting the temple of God. Kaya may kaguluhan just because lack of knowledge tayo kasi hindi natin naririnig ang mensahe ng Diyos. Iba ang naririnig natin. Iba ang napupuntan. Why? Because we are not opened by the Lord. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay at ipamuhay just because we are the church. Tayo yung church. At salamat sa pinagkatiwala ng Panginoon ng building na to na magkatipon tayo. May pagkatataon ba tayo mag-fellowship? Pang-apat, the temple where the signets where the offering of sacrifice were performed. Offer your body as a holy living sacrifice before God. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Mga kapatid, napakahalaga na makita natin kung paano tayo pinagyaman ng Panginoon. Dahil ito yung pagkakataon natin na makagawa tayo ng ikakabuti sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Sabi niya dyan, so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. In verse 2, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Renew yun natin yung kaisipan natin. Yung isang buong linggo, nakaraang isang linggo, yun pa rin ang daladala natin. Kapatid, nakakapagod yun. Ako, bilang kuyanas nyo, Lord, bahala ka na sa ganong usapin. I want new. Pangako mo, Lord, if I am the church, you are living in me, there is new every morning. Wow. Every morning, new. Represent. Asan na ba yung bus natin? Iwanan ng bus. Kasi bakit? Inabot na madaling araw sa scroll ng Facebook. Like ako ha. Tapos yung nilike, magbigay ka naman ng star, Saudi ka eh. Do not copy the behavior of custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. And that's the very word of God. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And lastly, misguided worshiper. Ang kita nyo, paus na yung inuubo pa yung naglid. Wala kang katulad, hindi nga makataas ng kamay. Ano nangyari sa kanya, Lord? Ang lalamig siguro. Alam niyo mga kapatid, mapalad tayo. That until today, we have those brethren willing to stand and share their talents.
Mapalad po tayo mga kapatid. Many Christians are deceived and confused sa kasalukuyan. Bakit? In Philippians chapter 3, verse 18, "For I have told you open before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ." Tanongin nyo kasi, Brad, hindi ka ba enemy ng cross ni Christ, Brad? Kaya bantayan natin kung ano yung mga ginagawa natin, sinasabi natin, ask this, Lord. Di ba ako naging enemy sa'yo, Lord? Pati natin mga kapatid. Kung hindi naman maganda, keep mo sa heart mo and pray, Lord. Masakit to. Si Kuya Nas na naman, Lord. Hallelujah. Paano kung halimbawa, tanggalin ni Lord si Kuya Nas? Wala na si Kuya Nas. Are you able to walk? Are you able to run? Or mayroon ka naman makita si Kuya Nels kasi Lord. O wala na uli si Kuya Nels. Kita ka naman yung katabi mo. Haba ng panalangin na to. Alam niyo mga kapatid, misguided. Why? We need to learn something today. And I want you to understand something. Na itong nilalakad natin, tinatahak natin, tinatakbo natin, hindi ito ordinaryo. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng isang kayamanan galing sa kalangitan na hindi naaagnas at hindi nawawala. Hawakan niyo, paniwalaan niyo. At ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. In verse 19, ang sabi niya, "They are headed for destruction. Their God is their appetite." Masarap appetite. Masarap appetite. Ano yung appetite natin? They brag about shameful things and they think only about this life here on earth. Ayaw ni Lord na isipin natin yung dito lang, yung mga temporal. Ang gusto ng Lord na isipin natin yung eternal. Lord, right after tonight, what my life could be pag nandyan na ako, Lord. May narinig ako kanina na mag-worship tayo doon. 24/7. Yung katabi mo, mag-worship na din. Hindi mo, bro, worship ka. Kaya nga tayo, tinitrain. Kaya nga tayo ginagathered. Ang trabaho ni Satan, wasakin, steal, and kill. Dahil ayaw niya na maging solido itong mga worshiper na to. Tapos tayo, kanta-kanta, sintonado naman. Kapatid, hindi tumulong ka para magkanta. Simpleng kaparaanan, hindi natin magagawa, pero napakarami natin komento. Ito yung nangyayari. It happens before tayo panganak. Ito, they are headed for destruction. Ayoko, Lord. Kung mula nung binago mo itong katawang lupa ko, doon sinabi mong ako ang templo mo, Lord, ayoko ng destruction. I want you. Sa lahat ng nararanasan kong sitwasyon na una, hindi ko maintindihan, Lord, pagtagumpay mo ako nito habang may kakayanan pa ako. That's my covenant to the Lord. Whatever happened, ano man ang marinig ko, kung sino man yung katabi ko na inakala ko kasama ko sa race na to, hindi sila magdidikta bakit mabago ang pagkakilala ko sa Panginoon. And I want to know Jesus more. Kaya nga mga kapatid, nagpapatuloy tayo na magsaliksik sa salita ng Diyos, may mga pag-aaral, dahil doon lang tayo mas lalong lumalalim o lalalim sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yung ating identity, yung ating relasyon sa Panginoon. Church. Hallelujah. Pangalawa, some are fell into the trap of spiritual laziness and clung to the false teaching they have embraced. May narinig kayo? Alam nyo mga kapatid, kung ano nangyari ngayon? Nangyayari ngayon dito yan. Many are trapped of spiritual laziness. Gusto niya? Pwede ka namang mag-fellowship na mag-isa, Brad. The word itself, fellowship, plural, ibig sabihin may kasama. May kasama mo na ng Holy Spirit. Isabi ng Bible, no! It is not taught by the Bible. When you have the Holy Spirit in you, it will overflow and you will go as a church. Hanapin mo yung kapwa mo church and you will gather and pray and worship God. But if you isolate yourself before the church, question mark, kapatid. Kung
mag-evil ka pa, go all the way. Huwag mong lagyan ng barrier. Yan yung sinasabi ng spiritual laziness. Ano pa? Yung mga false teaching na iyakap natin. Lagi na lang galit. Hindi mo pwedeng magsalita na hindi galit yan. Alam niyo mga kapatid, galit ako sa mga espiritong bitbit ng mga hindi marunong magpapakumbaba. Kasi nandito ka na lang din, siguraduhin mo nandito ka. And know your purpose. Dahil hindi mo habang buhay kasama ang kuyanas dito, I pray na doon tayo magsasama mga kapatid. Kasama natin si Lord, magpupuri tayo araw at gabi. Amen? Habang buhay ninyo, makasama po rin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon, magkasama pa tayo, mabalad tayo. Naisip ko ito mga kapatid, somehow doon sa mga ibang kapatiran, di ko alam kung sino yung nasira mo. Alam nyo ba, sa unang kapanahunan, yung isang bayan, mayroong namumuno, at pinoprotektahan nila yun dahil pag yun ang namatay, wasak yung bayan na yun tayo, hindi baliktad. Manunog, gano'n, dito tayo, Brad, grupo tayo. Yung simpleng laro ng chess, ano pinoprotektahan? Nanonood tayo, naiintindihan nyo? Sino pinoprotektahan? King. Sino nagprotektahan? Si Queen. Ngayon, dito sa kasalukuyan natin, protektado yung may bahay, rato yung kasama yung bahay ko, Brad. Huwag kang magdamit ng mga kasi wala ako dyan. Ganyan na ganyan tayo mga kapatid. Just because we're not delivered by the word of God. Nandito na lang din naman tayo, unawain natin. Simpleng analogy, simpleng picture mga kapatid. Bakit? Naguyo tayo ng false teaching. And somehow niyaka pa. Mark 7 verse 6. Chapter 7 verse 6 to 7. Jesus replied, "You hypocrites, Isaiah was right when he prophesies about you, for he wrote," ito yung sinulat ni Isaiah, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." I would ask you tonight, right after ng preaching mga kapatid, their worship, in 7, their worship is afar, for they teach man-made ideas as commands from God. Gumagawa ng man-made ideas tapos tatapalan ng salita ng Diyos. Ikaw naman na hindi nagbasa ng Biblia. That's why I would encourage you, read your Bible, attend the Bible studies, attend the discipleship, because right there you will be opened by the Holy Spirit. Kahit hindi mo gusto yung tatayo na magsalita, mag-MC, forget it! Gustuhin mo si Lord. Anong ginagawa natin? No, alam nyo mga kapatid, ito, good man yan, maganda, nandito magkasama tayo, but the whole week, what we do? Ito yung sinasabi na, verse 7, their worship is sparse, for they teach man-made ideas as command of God's. Bantayan natin. Nagagamit ang salita ng Diyos, but these people, sabi ni Isaiah, they honor me with their lips. How could you know that these people, or we are submitting to the will of God? You have congregation to attend, inspired ka na makita ang kapatid, inspired ka na maturuan, pero pag nag-isa ka, lumabas ka, doon ka nagpamandila ng kandila mo kapatid, question mark ang pananampalataya mo sa kuyanas. I would either see na ginamit mo ang salita ng Diyos sa maling kaparanan. Ang salita ng Diyos, nagtuturo yan kung paano tayo mamuhay, paano tayo lumakad. And fellowship. Kaya bantayan natin. Pangatlo, worship is the expression of our utmost love, reverence, and service to the Lord. Buong chapter ng Revelation chapter 4. Pag nagpuri tayo sa Panginoon, that is our expression, di ba? Pagka may narinig din ako kanina, batang Diyosmuso talaga kuyanas nyo. Yung pag may bahay ka, liligawan mo, sino yung sabi kanina? Di ba? Pagka talaga, dala ko chocolate, dala ka ng cake, just because mahal mo. Now, how we express our love to God? Andoon man si Lord. Worship. Now, if the Lord bless you today,
then allow the Lord or trust the Lord with what you have today. As your worship to God, as your living sacrifice to God. That is your service. Hindi yung sasakyan doon na 4 na gulong, salamat at mayroon tayong sasakyan. In conclusion, church, it is important to know and understand God through His Word and revelations. Magaganap lang ito sa ating mga buhay pag willing tayong dumalo. Mag-gathered, mag-aaral ng salita ng Diyos, at open yung mga puso natin. Do not just come to fellowship at doon ka magbubuga ng galit. Go on the fellowship to extinguish what you have. Yung pupunta ka sa fellowship, yung dala mong mayroong sitwasyon ka, pakinggan mo salita ng Diyos para ma-extinguish yung mga mali, tanggalin, palitan ng Word of God. That's the purpose of fellowship. And Bible studies, mga kapatid. Ma-extinguish yung mga mali, papalitan ng bago. Napakahalaga na maunawaan natin na ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita at katotohanan, mga kapatid, yan po yung magpapabago at magtuturo sa atin. Amen? Are you constantly seeking Him? Anong ginagawa natin? Did we constant seek the Lord? Salamat. Meron tayong ganitong fellowship. Desire, mga kapatid. Desire to walk that kind of faith. Yung nasa harapan nyo, 31 kaming na-train sa Qatar sa loob ng 3 taon to attend the Bible school. 2 lang ang naging buhay na testimony na tumatayo hanggang ngayon. Isa yung nasa harapan ninyo. The rest, yung magagaling magsalita, magagaling manipula ng salita ng Diyos, they are falling away. Sila yung mga nagtitiktok, nagbibidyoking ngayon. Facebook, tapos nag-post ng maraming stars, o tapos meron pang pera medium rod. Ano to? Money, mayroon may bago ngayon. Money, tawag dito. Financial advisor, ha? Ano, mas Bible yun. Pero mahuhusay mananalita yun pagdating sa Word of God. Old Testament to New Testament, kaya deceiving ang mundo, mga kapatid. Now, anong nais ninyo? Seek the Lord while He may be found today. Do not harden your heart. Allow His Word to govern and to work within here. Amen? Allow Him. Huwag si Kuya Nas, i-allow nyo si Lord yung salita niya na magtrabaho dito. Dahil sa labas, may magtuturo pero mayroong hingi. We are not taught that. Dahil pinagpala tayo ng Panginoon. Kaya tayo nagpapagamit dahil naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. In 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Batiin mo yung katabi mo. Batiin mo muna. Kumusta ka, Brad? Yan. Nabati na. Dahil pag darating yung difficulty na yan, hindi ko na yung babatiin. Hallelujah. Pag nasaktan ang puso, pag may sitwasyon, kahit makabangga mo yan sa siya, pag bumangga, giba ka talaga. Maraming difficulties na darating, church. Hindi na exempted. Do not think na Kristiyano na ako, pray na ako. No. We're not exempted. But yet, nilagay tayo ng Panginoon sa pananagumpay dahil alam niya kung nasaan tayo. For people will be lovers of self, lovers of money. Sa mukha lang siguro, salamat Lord. Kami nga, mayroon na kami maipanalong kaso eh. Pag nanalo yun, mga kapatid, lahat tayo, muli ng Panginoon, mag-steakhouse tayo. Hallelujah. Lord, we claim by faith. Fraud, arrogant, abusive, disobedient of their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, wala ng kapayapaan, slanderous, without self-control, brutal, not loving of good, treacherous, reckless,
swollen with concept, lovers of pleasure, rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. O, tingnan niyo ulit yung katabi niyo. Baka mamaya bukas, i-avoid niyo na. Avoid ko na to. Hindi to nakakatulong. Mahal tayo ng Diyos. Pinagsama niya tayo para magpaalalahanan. At tayo yun, mga kapatid. And somehow, may mga nangyayari sa mga personal natin behind the scene. Go all the way and trust the Lord. Amen? At pag mayroon kang sitwasyon, ipagpipray mo yung right person na pagbuksan mo ng sitwasyon mo. Huwag doon sa Divisoria. Dito na lang sa Quiapo. Luhod ka doon Nazareno. Lord, sitwasyon ako. Ito, Nazareno, sa harap nyo. Pray for the right person na paglaanan ninyo yung inyong mga personal sitwasyon, lalo na dito sa pamilya. Huwag doon sa labas. Dahil dito, pag na-share mo yung sitwasyon na yan, kalahati niyan solved na. Bakit? May manalangin sa'yo. Amen. Gabi-gabi, Lord, pagtatagin mo yung kapatid ko. Dahil yung naranasan ko na nagumpay ako, Lord, napagtagumpayan ko eh. Sigurado, Lord, mananagumpay din ang kapatid. Pag nanagumpay ka, huwag kang mawawala. Asa na si Kuya? Nagumpay na, Brad, nag-overtime. Ganda man yun. Pero sumunod na sana si Kuya. Shopping Brad, bagong sweldo. Ano sabi kanina? May appointment pa yan. Hallelujah. Anong gagawin yung saryan? Shopping Kuya. Hallelujah. Palakkan mo na natin sila. Pero po yan. Kailangan maintindihan natin na itong meron tayo. Kayamanan to, mga kapatid. At inaari ko kayong kayamanan ko pagdating kay Lord. Not because nandito ang kuya sa katay sa harap, isang araw kayo din tatayo dito. Hindi man dito, sa pagkakataon na palakarin na kayo ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, tumindig kayo. Yakapin ninyo ang salita at pananampalataya na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And application, mga kapatid, i-apply natin. Deuteronomy chapter 30, verse 19. I have set before you life and death. Si Lord ang nagsalita nito. I have set before you life and death. Ganito. Pag mayroong, sinong nakaka-rely ng microwave oven? Pag may malamig kang pagkain, lagay mo, di ba? Tapos isisit mo. 2 minutes, 3 minutes, na yung tama lang sa init. Para pag kuha mo, mainit. Si Lord, mga kapatid, ito yung ginawa ni Lord. I have set before you life and death, blessings and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. Today, I will not encourage you, but I want you to see something and encounter the Lord your God. Dalawa, ang sabi niya, I have set before you life and death, blessings and cursing. Therefore, choose life. Choose life. Karamihan po sa atin, we choose blessing, blessing, blessing. Isang araw, di mo na matagpuan. Nag-i-extend na ng connection sa internet para kumita ng maraming blessing. Bantayin nito, mga kapatid, ha? I have set you before life, buhay at kamatayan, blessing and cursing. Somehow, mayroon din namang pumili ng curse. In Jesus' name, hindi po dito yon. Pero ano sabi niya? Yung sinasabing therefore, it is a conclusion. Wala nang reason, wala nang paliwanag. Therefore, choose life. Do not choose blessing. Do not choose the other way around, cursing. But choose life. Dahil po yung blessing, susunod po yun, mga kapatid. Si Lord ang gagawa ng mag-overtake yun sa ating mga buhay. That both you and your descendants believe. Pakisilip ko yan, mayroong nag-doorbell. Pag hindi natin kasama, puntahan, huwag niyo buksan. That both you and your descendants believe. Ha, kapatid. Kung ano ang desisyon mo ngayon, kapatid, ano yung pinipili mo ngayon? Ang sambayanan mo. Ang mananagumpay. Palapakan natin si Lord. Be wise to choose.
Kaya ngayon pa lang, dito tayo mag-umpisa sa pagkatao natin. Why? In Galatians chapter 6 verse 10, last verse, so then, narinig niyo rin ito kanina, pinaliwanag doon sa labas, di ba? So then, as we have opportunity, may pagkakataon pa tayo, we have an opportunity, let us do good to everyone. And especially to those who are of the household of faith. Saan po yon? Dito po, ito po yung household of faith. Huwag kayo magpaniwala doon sa tagalabas na walang household of faith. Dahil ang anak ni Lord, mayroong tahanan yan. Mga kapatid, kung mayroong mga tumalon galing dito, kapatid, I'm telling you today, huwag kayong kakampante. Do not trust of the spirit they have. Eh sila nga, hindi nga nila mabigay kay Lord yung buong pagkataon lang. Tapos, be careful. Dahil ang totoong na kay Lord, as we have the opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are the household of faith. Ngayon, pinuntahan ka, say hi, mabuti si Lord Brad. But somehow, tuturuan ka ng panibagong pamumuhay, question mark yun, mga kapatid. Welcome natin si Kuya Jan. Si Kuya Jan pa rin. Kuya. Praise the Lord. Ha? Oh, alas na. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tumayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Bebe, may tawel ako dyan, Bebe. Hallelujah. Salamat sa Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Meron pa tayong 5 minutes para palakpakan si Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon mamili, magdesisyon. Ngayong gabi, I pray na nagkaroon kayo ng desisyon at pamimili sa inyong mga tatayuan. At ito yung sinasabi ng Panginoon. Do not be weary of doing good. Kung mayroon kang extra pagkain, ipakain mo, ipagamit mo, kapatid, na walang alinlangan. Hindi mo kailangan magmamaktol. Hindi mo kailangan ikwento. Yan yung doing good. Kung able kang magpakain ka. Pero kung sapat lang, huwag mo gawin para hindi ka magkasala. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng kanyang salita, He sent life and death for us, blessing and cursing. But I want, or He wants you and me to choose life. And that life, nasa kamay mo na ngayon, kapatid. Yung buhay na kasiyasiya at masagana. And when you have that kind of life, ikaw at ang iyong sambayanan ay magkaroon ng buhay, kayamanan. That's why the Word of God in Acts 6:31, if you receive, if you believe Jesus as Lord and Savior, you and your household will be saved. Now today, choose. Be wise of your decision. Bigyan mo ng buhay ang iyong mga sasabihin sa kapwa mo, kapatid. You are the temple of God. The Holy Spirit is in you. Allow Him to work in you. Do not be misled. Christianity is not a title, but it is a personal relationship unto our prayer.
pangalan ng Panginoong Hesus. At nag-intercede siya ngayon doon sa kalangitan, nakaupo sa kanan ng Ama. At binigyan niya tayo ng pagmumukir at tagapagturo ang banal na Espiritu. Let us praise the Holy Spirit that is living in you today, church. Do not allow the Holy Spirit to live on you. Choose, mamili ka. Hayaan mo magtrabaho ang banal na Espiritu sa iyong pagkatao. Huwag mag-Espiritu ang nais mo. Ngayong gabi, I pray na makita ninyo ang totoong buhay o nakita ninyo ang kahalagahan ng fellowship, ang kahalagahan ng pagpupuri, ang kahalagahan ng ministry, ang kahalagahan ng pamilya. Hallelujah, Lord. I pray that today your life will never be the same again. I declare na sa mga ngayon namin nakasama sa pagsamba sa Panginoon, wala na isa sa inyo ang malalagas. At lahat kayo lalakad, ipatutuwa ninyo na buhay ang Diyos na inyong nakilala, buhay ang Diyos na inyong tinanggap sa inyong mga buhay. Saan man kayo nakaling ang Panginoon, sa inyong trabaho, sa iba't ibang relasyon, sa iba't ibang araw at oras, ipatutuwa nyo na buhay ang Diyos. At kayo ang testimony, mga kapatid. Alalahanin natin na sa mga huling araw, marami ang mga pulaan. Magtuturo din sila. Yet, mga kapatid, isa lang ang sinasabi ng Panginoon. Andyan yung aklat ng Galatia. Iisa lang ang gospel. At ito yung gospel, mga kapatid. Jesus Christ died on the cross. And on the third day, He rose again, seated in the right hand of the Father. Yan yung magandang balita. Kaya ang lahat ng naniniwala at nanampalataya sa Panginoong Hesus ay nananagumpay. Bakit? Dahil nananagumpay siya. Hindi siya nanatiling namatay. Nabuhay siya para sa atin. Ngayong gabi, be wise on your decision. Magpapatuloy ka o manapili ka sa kung ano yung kinakala mong tama sa iyo. Mga kapatid, open your eyes. Open the eyes of your heart. Makita ninyo ang kayamanan na binigay ng Diyos sa ating mga buhay. Serve one another. This is the household of the Lord. Serve while you can. Serve wholeheartedly. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Narito ang munting kawan mo, Panginoon. Lord, sinabi mo sa inyong salita, the harvest are plenty, but the workers are few. Lord, I pray and I declare na ang nandito ngayong gabi, Panginoon, sa ubasan mo, ay gagamitin mo, Panginoon, na mga harvester, Lord, sa vineyard mo, in Jesus' name. I declare by faith, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang bawat isa ay kalinahin mo, gamitin mo para sa ikaluluhati ng pangalan mo, Panginoong Hesus. Sa lahat ng mga sitwasyon na nararanasan ng bawat isa, Lord, I pray na makita nila, O Diyos, ang tinituro mo, Panginoon. Make them or let them fly like an eagle, Lord. Of their faith, that they decline
Highlight din ang aming pagkakristyano, magiging ilaw at asin kami, Panginoon. Magiging kagamitan mo kami, O Diyos, na kung saan magagamit sa pinakamataas ng pagkatawag, Panginoon. Sa pinakamataas ng honorable occasion, Lord. Lord, I pray na sa lahat ng mga kapatid na may mga pinagdadaanan emotionally, deliver them from that kind of emotion and fill them with your love in Jesus' name. And Lord, deliver mo, Panginoon, sa lahat ng aspecto, break the chain and give the breakthrough sa bawat isa na narito, na naniniwala, na nanampalataya at nag-i-invest ng kanilang mga mahalagang oras to worship you, to honor you by their lives. And Lord, today I declare, for you know the plans I have for you. Yung sabi niyo, Panginoon, plans to prosper you, plans to give you hope and future. Same declaration, Lord, I declare in this church na kung paano mo diniklarahan ang buhay namin, Lord, pagyamanin mo ang bawat isa sa aspito ng iyong mga pangako. Salamat, purihin ka, dakila ka sa lahat. As we depart, Lord, let your blessings upon to us and to our families. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Panginoon.
opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Apostle Paul's final prayer, prayerful blessing shows that he has not given up on the churches of Galatians. Instead, he still refers to them as brothers and call us Christ and the same Spirit to give them grace. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers, in Jesus' name. Walk by faith, not by sight. Bigyan ninyo ng deklarasyon ang inyong mga buhay, personal relasyon sa Panginoon, na ang inyong mga buhay ay bago na. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, we are living testimony, light and salt. At ang buong buhay, buong sanlinggo, the rest of the days of our lives today, sa ating mga buhay, ay magiging kayamanan at pagpapala at testimony tayo, mga kapatid. In Jesus' name I pray. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kailangan ng minute sa akin lang yung apos. Better than ever. Hello. It is better than ever. Kailangan ng minute sa akin. Nakabidyo talaga to? Yes.